mga bagay na kung saan sinayang mo yung pera. Ano nga ba yung mga bagay na to, guys? Yung mga bagay na kung saan sinayang mo ang iyong pera. Yun po ang topic natin ngayon, guys. Share ko lang po yung yung ganyan. Baka ma-relate kayo dito sa topic natin ngayon, ngayong gabing to. So, uulitin ko po mga bagay kung saan sinayang mo ang iyong pera. So, ano nga ba? So, meron po ba kayong naisip ko ano yung mga bagay na yun na kung saan sinayang mo yung pera. So, so bigyan ko na lang kayo ng ilang mga bagay kung saan sinayang mo yung pera mo. So, sino dito ay mahilig magsugal? Sa loto, sa wete, or any kind of sugal. Siyempre, maraming sugal ngayon, di ba? Yung sabong, yun, tawag na sabong yun. Online game, sugal din po yan, guys. So, sino ito mahilig? Siyempre, lahat naman tayo mahilig, no? Marami ng tao na mahilig magsugal. Kahit alam naman natin, o alam nila na walang kasiguraduhan na manalo ka on that day, no? So, dyan pa lang, magsasayang ka ng pera kasi hindi mo naman talaga alam na manalo ka ng araw na yan. Siguro mas marami ka pa sigurong natalo kaysa panalo. So, yun po ang una natin. Ang pangalawa is utang. Yung London ka lagi. Yung London ka lagi. Tawag na London. Loan dito, loan doon, kaya London. Saan ka ba nakatira? London. Kasi bakit London? Loan doon, loan dito, kaya London. Yung utang dito, utang. Wala ka nang mukhang ipapakita kasi puro ka utang. Mag-uutang ka para ibay dun sa utang mo. So, hindi nang gabago yung lifestyle mo kasi sinanay mo na sa ganung utang, no? So, nagsasayang ka lang ng pera, guys, kasi instead ng perang inutang mo, gamit mo siya sa business. So, ginamit mo siya para pambayad ng utang, no? Tapos, yung number 3, impulse buying. Impulse buying, ano yung impulse buying? Para sa akin, yung impulse buying is, yung wala naman talaga sana, hindi naman talaga kailangan, basta bili ka ng bagay na hindi mo talaga kailangan, tulad ng gadget, ayan. Example, cellphone. May bagong cellphone ngayon, kasi gusto mo sumabay sa uso. So, bibili ka kasi nalumaan ka na sa cellphone mo. Nakita mo yung kaibigan mo na, ay, bagong cellphone. Ang galing, ang ganda. Bagong labas ngayon. Bibili ako, ganyan. After na bibili ako, ganun. Yung ganun. Tapos, kinabukasan nga, pagdating ng araw, ma-realize mo, wala pa lang nangyayari. Kasi sale, binili mo siya. Dahil hindi mo naman kailangan, binili mo siya. So, yun ang ating number 3. And number 4 is eating out frequently. Yung mahilig sa mga Starbucks, mahilig kakain sa labas, yun. Instead na kakain ka sa labas, magluto na ka na lang, diyan ka lang sa bahay mo, makakatipid ka pa. Tsaka makakatipid ka pa, guys, magmaluto ka na lang sa bahay kaysa kakain sa labas. Tapos yung kain ka ng kain, yung gano'n na wala ka na sa budget, sige, kain ng kain kasi may pera ka nga, bili ng pagkain na ang mangyayari din is sasayang lang din. Yung guys, yung wala kang bigil sa kain, yung mapili ka pa sa pagkain, yung kayo lang naman, hindi ka kontento sa yung nagtitipid ka nga sa ibang bagay pero sa pagkain, di ka naman matipid. Maluho ka naman sa pagkain. Diba, isa din yan kasi isa din yan sa dahilan kung bakit sinayang mo yung pera mo. No? So, kung kaya mo namang, guys, kung kaya nyo man dalawang bibili ng mag-ulam ng isang putahe, kakayanin nyo. Hindi yung 3 putahe pa. Diyos ko. Magkano yun, ha? Kung kada kain nyo ganyan kayo,
makakatipid ba kayo? Syempre hindi, di ba? So kung ganyan ka, baguhin mo na yung lifestyle mo. Hindi ka talaga makakatipid yan. Kasi ang pagkain, guys, isa yan sa dahilan kung bakit hindi ka makakaipon. Nagtitipid ka nga sa ibang bagay, pero sa pagkain naman, wagas ka naman, di ba? So wala din. No. So ang panglima is keeping up with friends. Yung mahilig kang manlibre, yung okay naman manlibre guys, walang problema doon. Basta wag lang lahatin, wag mo na lang gawing habit yung wag kang feeling na mapera. Kasi yung mga ganyang kaibigan kasi nandyan lang naman sila pag may pera ka eh. Diyan mo talaga masubok yung tunay na kaibigan pag walang-wala ka eh. So wag maging arrogante pag nandiyan sa mga barkada. Wag kang libre-libre ng ganyan. Sige, libre, okay na yan. Tara, jamming tayo, tara, outing tayo, ganun. Sagot ko na yung ganun. Wow, sana all. Ikaw na mayaman. Pamigay naman, libre mo naman ako dyan. Baka naman. So, sigarilyo, ating pang-anim, sigarilyo, alak, bisyo. Lahat naman talaga ngayon, guys, may bisyo na eh. Kahit yung sigarilyo, kahit mga bata, nag-iusin na. So, kung isipin nyo o kung kung magkwenta kayo, kung magkano nagastos nyo sa sigarilyo pa lang, guys, nasasabi nyo na, sana pala kung inipon ko to, nakakabili na sana ako ng nakatayo na siguro ako ng halubla. Nakatayo na siguro ako ng buong bahay sa pagbili ng halublak. Kasi magkano ang UC ngayon, guys? Malboro pa lang, 10 piso na, di ba? O sa isang araw nakailang stick ka, 5 stick o kunti na nga lang isang stick o palagyan natin naka 7 stick, 8 yun? 70 o 70 times mo yan sa isang linggo. Yan, naka 7 stick kasi isang araw. O times mo sa 7 kasi 7 days o times 7. O 490 ka rin, guys. Naka 490 ka sa isang linggo. I-times mo yan sa isang buwan times 30. O 14,000. O isang buwan pa lang yan, ha. Gumastos ka na ng 14,000 sa UC pa lang yan, guys. So yung 14,000, guys, malaki na yan, guys. Diyos ko, sana all gumastos ng ganyang kalaki, no. 7 UC lang yan. O sige, palagay natin naka-4 na UC ka lang o 4 na UC. O 40 yan, guys. Kung Marlboro user ka, times mo yan sa 7 days. O di ba? So 280 times mo yan sa 30, 1 month times 30. O 8,400. O times mo pa yan sa 12 months times 12 months sa isang taon. O gumastos ka ng 100,000 100,800, guys, ang iyong nagastos sa UC pa lang yan. O sige, sabihin natin camel user ka. O sige, bilang tayo ulit. Magkano ang camel ngayon? 7. O times 7. O kasi 7 lang ang camel eh, times 7. O 49. Naka 49 ka. Naka ka. Tag 7 ang camel, tapos naka 5 UC ka sa isang araw. O times 7. O di ba? 7 times 5. O 35 times 30 times 30. O 1,050. O tama ba? So times mo yan sa 12. 1 year times 12. O 12,600, guys. O so sana yung 12,600 na yan na nagastos mo sa UC, inipon mo sana, guys. Malaking bagay na yan, guys. So, sana ito mala sa mga kabataan ngayon, nakikinig ngayon, na manonood ngayon ng video ko ngayon, videong to. Sana bago kayo papasok sa mga bisyo, guys, isipin niyo muna kung ito ba'y nakakatulong o may magandang dulot ba sa ating kalusugan, o ito ba'y nakakaipon ka ba. Isipin niyo muna sa una, lagi talaga mag-ipon, mag-invest, magnegosyo. Sa mga kabataan ngayon, malalaki, babae, at yung bisyo po talaga,
iwasan po natin. Hanggat maaari, wag tayong sumabay sa uso, wag tayong tutulad sa ating mga tropa na may ganyang klaseng bisyo, wag tayong tutulad sa ating magulang na may ganyang klaseng bisyo. So ikaw mismo pababago sa sarili mo, no? Hindi ibang tao. Kung gusto mo ibahin yung landas mo, magagawa mo naman 'yan. Kung gustuhin mo lang talaga. Hindi naman totoo yung kung ano yung magulang mo, ano gusto yung magulang mo, susundin mo din kasi yun nga ang magulang mo, ganun nga. So hindi porket nakikita mo sa kanya ng ganun, susundin mo din kasi nga alam mo bawal yun, ba? Ano yun, alam mo yung pangit na nga yun, susundin mo pa, di ba? Matino ka na eh, may tamang pag-iisip ka na eh. So susunod ka kasi ganyan tropa mo, mas ano ka sa mapag-iwanan ka kung hindi ka sasali sa kanila. Pero ba talaga rules? May rules ba talaga yung buhay ng tao na kailangan mong gagaya sa kanila para makasabay ka sa uso? No, hindi ganun guys, hindi ganun. So recall po tayo, no, mga bagay na kung saan snaying mo ang iyong pera is 1, sugal. Pangalawa, utang. Pangatlo, impulse buying. Pang-apat, eating out frequently. Pang-lima, keeping up with friends. Keeping up with sabi to. At 6, sigarilyo, alak or bisyo. So sana guys mautunan sa ating vlog ngayon. Nautunan sana sa vlog ko ngayon at sana mapanood to ng mga kabataan ngayon, gising mga kabataan, at isipin natin lagi na makatulong sa ating kapwa, lalo sa magulang nyo guys. So yan lang po, God bless po, good evening po pala. Thank you so much po sa panonood, God bless po.